taxi at pasaherong nagrereklamo sa kanya. Ayon sa rider, hindi totoong hinold up niya ang babae. Magbabalita si Gary De Leon. Hindi ako gumagawa ng kwento rito. Mangiyak-ngiyak ang motorcycle rider na si Vicente Yang Jr. nang makaharap sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang nagrereklamong pasahero niya na si J. Ann Gadjani. Unang dumulog sa mga otoridad si Gadjani matapos daw siyang hold upin ni Yang noong gabi noong May 28. Pero itinanggi ito ng rider. Hindi rin daw totoo tinangay niya ang bag ng pasahero na may lamang 4,000 pesos. Hindi ko naman kilala yung tao na yan, sir. Napakasinungaling niyo, ma'am. Pinabako ko yun ng tama dun. Paano ako gagawa, ma'am, ng istorya? Sa tingin mo ba, papaspasin ko yung Pasay papunta ron sa panibago kong booking? Ano ko si Superman? Tumugma naman ito sa dokumentong inilabas ng Pasay City Police mula sa ride-hailing app na Move It, 11:19 p.m. nang ma-pick up ni Yang si Gadjani at nakarating sila sa drop-off sa Makati bandang 11:47 p.m. Matapos ng ilang minuto, nakakuha ng panibagong pasahero si Yang. Pero nanindigan si Gadjani na inilis daw talaga ng rider ang ruta. Diniretso raw siya nito sa tapat ng isang hotel sa Pasay kung saan ito nagdeklara ng hold up. Sabi ko po, kuya, kung hindi mo ko kayang sa drop-off ko, ibaba mo na lang ako kahit saan dyan. Natatakot po ako kasi po, hindi naman po yun yung first time kong mag-move it. So, hindi ko po akalain na ganun po yung mangyayari po that night. Una nang sinabi ng Move It na naka-preventive suspension na ang rider habang gumugulong ang investigasyon. Hindi rin daw nila kukonsintihin ang mga ganitong insidente. Pumasa naman ang rider at biktima sa hamon ni Senator Tulfo na sumailalim sila sa lie detector test. Pero sa huli, nagpa siyang hindi na kailangang magpa-lie detector test. Dahil yan sa isang revelasyon. Sa ngayon naman, hinihintay pa rin ang desisyon ng biktima kung magsasampa siya ng kaso laban sa rider. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5.